Magandang hapon po mga kalahing Pinoy. Kamusta po kayo? Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Mayroon lang po akong magandang ibabahagi sa inyo. Senator Grace po nagsalita na po kaugnay po sa mga blankong papel. Kaugnay po sa mga kalokohang mga pinaggagawa nila. Na-interview po siya ng media pero nakita po natin parang iwas si Senator Grace po. Alam nyo yung parang naiirita ka na ayaw mong pag-usapan yung mga bagay na pilit kang kinukulit. Parang ganun eh. Parang ganun po yung napanood natin eh. At ito pong si Stella Kimbo ay halos tumakbo sa media. Pero nakakatuwa po si Joseph Morong ba yun? Hinabol ni Joseph Morong. Akala niya makakatakas siya eh. Ito po yung mga eksena kung saan parang iwas na iwas sila sa media, no? Guilty ba sila? Meron ba silang ginawang kabulastugan? Bakit ayaw? Parang, dati naman pag ini-interview sila, di ba? Parang proud na proud sila. Parang ayaw nilang matapos yung interview. Ngayon, halos maihi sa, hindi mo malaman eh kung natatait na iihi eh. Halos tumakbo eh. Ayan po ang ating ibabahagi. Idadagdag na rin po natin itong pahayag ni dating Senator Ping Lacson. Maganda rin po kasing pahayag ni Senator Ping Lacson. Alright, papasukin po natin itong balita ng 24 oras. Pasok! Nanindigan si Senadora Grace Poe na chairman ng Senate Finance Committee na kompleto at walang mali sa naging proseso ng pagpasa sa 2025 national budget. Sa kabila yan ng mga ipinakitang BICAM report ng ilang mambabatas kung saan may blanco ang ilang pahina. At nakatutok si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang bicameral conference committee. Kita mo tatlo yung pinakitang mambabatas, no? Si Ungab, Congressman Ungab, Senator Amy, at si Raul Manuel, although kalaban yan ng mga Duterte. Pero sa pagkakataong ito, pwede naman natin silang maging kakampi sa isang bagay. Ano? Although hindi tayo, baka magkamali yung mga kalahi natin, ano? Kalaban yan pagdating sa Duterte, no? Pero sa pagkakataong ito, pwede tayong magkampi kasi isa yung opinion na pinaglalaban natin, no? So, tatlo yan. Ibig mo sabihin, Senator Grace po, nagsisinungaling itong mga to. At sinasabi mo, wala namang mali sa ginawa nyo. Walang milagro. Ibig mo sabihin, anong ginagawa nung tatlo na mambabatas na ito? Sinisira lang yung reputasyon mo? Ganun po ba yun? Sana ipaliwanag mo ito ng malalim-lalim para paniwalaan ka namin, ano? Conference Committee report, may mga blankong probisyon. But in terms of stages, from BICAM report na blanco and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Si Marikina represent. Iisa yung sagot ni Senator Grace Poe at si Wing Gatchalian. Wala namang nakitang blanco. Wala namang blanco. Yun lang kasi ang pwede nilang idepensa. Wala nang iba. Wala na sing ibang palusot na maiisip. I-deny na lang nila na may blanco. I-deny na lang. Yun na lang ang pinakamagandang depensa. At tinan nyo, parang nagmamadali umalis. Parang irritable. Parang hindi siya at ease sa pinag-uusapan. Ayaw niyang pag-usapan ang bagay na ito. Kasi
maaring guilty. Di ba? Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siya ang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? Hindi makasagot. If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po sa... Na-explain na lahat. Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isa na batas na General Appropriations Act, ang mga blanko sa BICAM report ay napunan ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Pinakamalaki riyan ang budget para sa National Irrigation Authority o NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanko ito sa BICAM report pero nalagyan ng 56.4 billion pesos. Ang sabi ng mga komikusyong mambabatas na punan ng mga blanko sa enrolled bill pagkatapos nilang i-ratify ang BICAM report. Kaya tanong nila sino ang gumawa nito. From BICAM, ang nagda-draft, Senate or Congress for the enrolled bill? Both. Meron technical working group that actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. It's complete. Kahapon, sinabi naman ni Senate President Chis Escudero na may probisyon sa Bicameral Conference Committee report na kung may kaibahan... Hayaan na natin si Chis Escudero na yan. So, ganun na lang ang palusot. Walang blanco, it was complete. Walang mali, walang milagro. Sana man lang yung mas malalim pa na pag-i-explain. Sana yun ang hinahanap natin. Pero pare-parehas lang sila ng dahilan ng palusot. Kaya ang hirap din paniwalaan o hindi ka panipaniwala. At isa pa, mararamdaman mo sa body language nila eh. Parang asiwa eh. Asiwa sa pinag-uusapan eh. Parang ayaw nilang pag-usapan. So, nakita natin si Kimbo na ang sabi niya, ipinaliwanag na nila. Dapat ikaw rin magpaliwanag. Kaya ka nga hinahabol ni Joseph Morong eh. So, walang masabi si Kimbo. Kasi tiyak, pag nagsalita siya, papalpak siya eh. Hindi niya alam ang sasabihin niya eh. Hindi niya alam kung anong palusot ang gagawin niya eh. Kung magsalita man yan, hindi naman totoo ang sasabihin niya. So, dito po, expose na expose. Ito pong si Grace po. Isa ka rin palang member ng mga Buaya Society. Hindi ka pala naglilingkod sa bayan at sa taong bayan, ano? Sariling interest din pala. Sariling pakinabang. Ayan din pala yung kulay nito. So, nakita na natin yung kulay ng senadorang ito. At hihintayin natin yung appointment. Lagi kong sinasabi nito eh. Malamang ito eh, napangakuan ni Tamba, ni Lisa o kaya ni Marcos sa pwesto sa gobyerno. Parang katulad po ni Angara na na-appoint na ngayon bilang DepEd Secretary. Kaya ganito yung nakikita natin. Hintayin po natin siguro sa June o July o bago pa matapos yung kanyang termino, baka ma-appoint na ito. Kagaya po nga ni Angara. So para sa sariling pakinabang, nakipagsabwatan siya dito kay Tamba, kay Saldico at kung kanino pa para lapastangani ang pera ng bayan, para gahasain ang budget ng Pilipinas. O meron kayong mga senador, di ba? Meron kayong akap 21 billion sa Congress. Ang 5 billion naman napunta sa inyo. So, na-release na ba yan? O yan ang tanong. Na-release na ba yung akap nyo? At magkano ang napunta sa'yo?
Kasi sigurado meron dyan si Win Gatchalian. Meron din dyan si Chis Escudero. So magkakano partihan nyo? Nagsabi na si Bato, kung mabibigyan siya dyan o kung bibigyan siya ng parte sa AKAP, ay hindi niya tatanggapin. Ganon din siguro si Amy Marcos kasi nilalabanan niya yan. Nilalabanan ni Amy yan. So hindi rin tatanggap si Amy. Malamang si Bato ay si Bongo, hindi rin si Robin Padilla. Kasi mga against nga sila dyan. So ilan na lang kayo magpaparty, mga senador. So lalaki yung party nyo. Di ba? Saan nyo naman dadalhin yung pondo ng AKAP na yan? Yan ang tanong. Dati, maayos-ayos pa yung paggalang natin dito sa senadorang ito eh. Ngayon, wala na, hindi na kagalang-galang. Igagalang na lang natin bilang babae, bilang tao. Pero bilang senador, wala na. Sirang-sira na. Kitang-kita na natin kung ano yung uri na politiko siya. So, dito naman po kay Kimbo, tumatakbo po ito bilang mayor no? Sa mga taga Marikina, alam ko ang kalaban nito ay si Maan Teodoro ba yun? Hindi ko kilala si Maan Teodoro. Pero kilala natin si Kimbo bilang may buhay na marangya o namumuhay ng marangya na ang mamahal ng mga accessory sa katawan, may mga mamahaling magagarang sasakyan. Kumbaga, kilalang kilala na natin na isa siyang buhaya. Isa siyang korap na tao. Kaya maghunos dili kayo mga taga Marikina at mag-isip kayo ng 100 beses bago nyo iboto itong si Stella Kimbo. Pero napanood ko po yung Kalye survey. May napanood akong Kalye survey sa Marikina. Tambak si Kimbo. Ang talagang sinasabi, binabanggit ng mga taga Marikina ay si Maan Teodoro ba yun? Kung di ako nagkakamali. So tambak si Kimbo doon sa napanood kong Kalye survey. Makikita nyo naman yung video, hindi naman siya edited. Uncut siya. Kaya ganun po yung tamang Kalye survey yung hindi mo puputulin. Mapapansin mo sa video pag putol na pinutol na pag edited na yun hindi talaga Kaya talagang sinasabi ng mga tao ng Marikina Maan Teodoro. Kaya itong political career ni Kimbo, kapag natalo siya rito, wala na, hindi na po makakaahon yan. Hindi na po makakabawi yan. Kahit siguro magbarangay chairman siya, wala na yan. So, lahat ng mga lumantad para labanan at sirain si BP Sara, lahat ng mga congressman na yan at may senadora din, lahat po yan magdi-end ang karir niyan. Lahat sila, kumbaga, lahat ng ginawa nilang masasama kay BP Sara ay magbubumarang sa kanila. Babaliktad po sa kanilang lahat yan. So dito po sa pahayag naman ni Ping Lacson, ang ganda rin po ng pahayag ni dating Senador Ping Lacson. Kaya atin lang din i-pick up. Ito, the Filipino taxpayers deserve an explanation. Dapat po talaga deserve naman po talaga namin na magpaliwanag kayo. Pero asan si Tamba? Asan si Saldico? Hindi na mahagilap, nagtatago. Bakit nagtatago? O meron bang ginawang kabulastugan? Kung wala naman, edi lumantad kayo at magpaliwanag kayo sa mga taxpayer, sa mga Filipino taxpayer, dahil deserve namin na ipaliwanag nyo ito at ipaliwanag nyo ng kumbaga, ay wala kami nakita, hindi ganun. Walang blanco dyan, walang mali dyan, hindi ganun ang paliwanag. Ipaliwanag nyo ng mas malalim-lalim yung pwede kayong paniwalaan. Kasi kung sasabihin nyo lang, walang mali, walang milagro, walang blanco, anong paliwanag yun? Di ba?
Eh, hindi paliwanag yun. Denial lang yun. Denial yung sinasabi nyo. So, dito po sabi ni Ping Lacson, the BICAM report on the 2025 budget that reportedly contained blank appropriation and was signed by the bicameral conference committee members looks like a repeat of the 2019 General Appropriation Act when former President Rodrigo Duterte vetoed 95.3 billion upon the then Soto-led Senate's strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill that were not reflected in our ratified BICAM report. Ito po yung magandang halimbawa doon po sa panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binitod niya itong insertion. Insertion po ito eh. So, ibang usapan to kaysa sa mga blanco. No? Ito po'y dinagdag. 95.3 binitod niya. Nabitod niya. Kaya tanggal po ito. But the big difference now, it seems nobody among the present senators dared or cared to scrutinize the budget documents. Hence, this controversy now brewing. Unless we examine the enrolled bill that Congress transmitted to Malacanang, we can't determine yet who filled in those blank. Hindi talaga natin malaman hanggang ngayon kung sinong nag-fill in the blanks. House of Representatives or Malacanang. So, ayon kay Lacson, nasa dalawa lang daw yan, House of Representatives or Malacanang. Yan po ang nag-fill in the blanks. A BICAM report cannot be amended. It is only subject to being ratified or rejected by either or both houses. If enrolled bill is different from the ratified BICAM report, the HOR being in charge of the printing should explain, as in the case of the heavily vetoed 2019 GAA, enrolled the bill still contained the blank space. The burden shifts to the executive branch, particularly the Department of Budget and Management. So yan po ang pahayag ni dating Senador Ping Lacson. The Filipino taxpayers deserve an explanation. Wag nyo kaming tataguan matapos nyong babuyin ang 2025 budget. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayong lahat. Bye-bye. See you next time.